Sinasabi ng agham na hindi kayang makakita ng malinaw ng mga tao sa ilalim ng tubig kung walang goggles. Sinasabi nito na dapat bumagsak ang ating mga baga sa ilang lalim at imposibleng mabuhay sa minus 90 degrees Fahrenheit na nakasuot lang ng sweater. Pero nagkamali ang agham. Sa pinakamalalayong sulok ng mundo, nakahanap ang mga mananaliksik ng mga tribo na sumira sa mga batas ng biolohiya. Pinag-uusapan natin ang mga taong may night vision, katawan na gumagawa ng init na parang pugon, at DNA na hindi kabilang sa modernong tao. Hindi ito mga alamat. Mga naglalakad at humihinga. Silang anomalya na nagpagulat sa mga geneticist. Ang tunay na Aquaman ng Pasipiko. Sinasabi nilang imposible ito. Walang tao ang dapat kayang sumisid ng halos 100 talampakan sa isang hininga lang. Walang batang dapat kayang makakita ng malinaw sa ilalim ng tubig nang walang mask. Pero hindi naabutan ng memo ang mga tribong Bajau at Moken. Sa kailaliman ng Southeast Asia, nakakita ang mga siyentipiko ng isang bagay na sumira sa bawat panuntunan. Ang mga Bajau, na madalas tawaging sea nomads, gumagalaw sa tubig na parang doon sila ipinanganak. Walang tangke, walang high-tech na palikpik, magalang kahoy na goggles, at mga henerasyon ng kaalaman sa dagat. Pero narito ang nakakaloka. Hindi lang ito kasanayan, ito ay biolohiya. Noong 2018, isang mananaliksik na nagngangalang Melissa Ilardo ang nag-publish ng isang kahangahangang pag-aaral sa journal na Selene. Natuklasan niya na maraming bayaw ang may pali na halos 50% na mas malaki kaysa sa karaniwang tao. Napakalaki nito. At pakinggan mo to, hindi ito nagkataon lang. Isang gene signal malapit sa tinatawag na PNDE10A ang maaaring tumutulong sa paglaki ng pali na iyon. Bakit mahalaga iyon? Dahil ang mas malaking pali ay parang biological na tangke ng scuba. Nagpupush ito ng mas maraming oxygen-rich na red blood cells papunta sa bloodstream ko. Kapag sumisisid sila, pinapakain ito ang utak at puso na nagbibigay daan sa kanila na manatili sa ilalim ng tubig ng napakatagal. Ilang mga Bajau diver ang gumugugol ng maraming oras, araw-araw na nakalubog, nang huhuli gamit ang sibat lamang. Habang sinusukat mo ang oras sa minuto, sinusukat nila ito sa tibok ng puso na kaya nilang sadyang pabagalin. Pero ang tribong Moken, may iba pang dagdag na level ng ano ba yan? Ipinakita ng mga pag-aaral na pinangunahan ni Anna Gislen na ang mga batang Moken ay halos doble ang linaw ng nakikita sa ilalim ng tubig kumpara sa mga batang Europeo. Pinaliit nila ang kanilang mga pupil hanggang halos 1.6 mm. Napakaliit niyan. Ginagawa nitong camera, aperture ang kanilang mga mata. Inaayos ang blur na karaniwang nakikita mo sa ilalim ng tubig. Ini-stretch nila ang kanilang eye lenses hanggang sa pinakasukdulan ng limitasyon ng tao. Pinag-uusapan nating mga diopters sa range ng 15 o 16. Basically, isa itong superpower. At ang nakakatuwang bahagi na iligtas sila nito. Noong 2004, nang tumahimik ang dagat at umatras bago ang napakalaking tsunami, nabigo ang modernong teknolohiya, nabalaan ang mga tao sa tamang oras. Pero alam ng mga nakatatandang Moken, tinatawag nila ang tsunami na labuon, ang alon na kumakain ng tao. Binabasa nila ang karagatan na parang isang libro. Hinakay nila ang kanilang mga tao sa mataas na lupa bago pa tumama ang tubig. Walang ni isang Moken ang namatay ng araw na iyon. Tinatawag ito ng agham na acoustic sensitivity. Tinatawag nila itong pakikinig sa sansinukob. Pero kung iniisip mong kakaiba na ang mga water mutant, hintayin mong makita ang mga umiinom ng dugo. Ang genetic secret ng Maasai lahat ay obsessed sa vertical leap sa NBA. Pero sa East Africa, nilalabanan ng mga Maasai ang gravity sa loob ng maraming siglo nang walang mamahalin na sapatos. Ang mga lalaking ito ay tumatalo na parang suggestion lang ang gravity. Ang Adumu jump ay isang rite of passage. Ang mga batang mandirigma ay tumatalon ng diretso pataas. Hindi dumadapo ang mga sakong sa lupa, paulit-ulit. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang kanilang vertical leaps ay umaabot ng 20 hanggang 24 na pulgada. Iyan ay pro-athlete level na, naabot ng nakapaalang sa matigas na lupa. Pero hindi lang tungkol sa pagtatalon ito. Tungkol ito sa kung ano ang nagpapalakas sa kanila. Dito nagiging kakaiba. Ang tradisyonal na dieta ng Maasai ay magpapaatake sa puso ng isang modernong nutritionist. Gatas, karne, at hilaw na dugo ang pinag-uusapan natin. Ang kanilang cholesterol intake ay maaaring umabot mula 600 hanggang 2,000 mg sa isang araw. Iyan ay halos 10 beses nang inire-rekomenda ng mga doktor. Sa lahat ng medikal na luhika, dapat sana ay may baradong mga arteries at sakit sa puso sila. Pero wala. Noong 2012, isang pag-aaral na na-publish sa PLOS1 ang nag-analisa ng kanilang DNA. Nakakita sila ng ebidensya ng matinding genetic selection sa mga gene tulad ng FAB, P1, na namamahala sa fat digestion. Sa madaling salita, nag-evolve ang kanilang mga katawan upang maproseso ang isang jetang papatay sa karamihan sa atin.
At hindi lang iyan ang high performance na pagbabago sa rehiyong ito. Lumipat tayo sa tribong Kalenjin sa Kenya. Ang mga lalaking ito, ang mga hari ng distance running. Bumubuo sila ng halos 10% ng populasyon ng Kenya, pero nanalo ng mahigit 80% ng mga medalya ng bansa sa distance running. Siniyasat ito ng mga siyentipiko tulad ni Yanis Pitsiladis. Lumalabas na ang kanilang mga binti at bukong-bukong ay napakagaan. Ibig sabihin, mas kaunting enerhiya ang ginagamit nila para iswing ang kanilang mga binti. Simpleng pisika lang to. Mas magaan ang dulo ng pendulum, mas epesyente. At saka, lumaki sila na tumatakbo sa mataas na altitude. Manipis ang hangin. Kailangan magtrabaho ng mas malakas ang kanilang mga baga. Kaya kapag bumaba sila sa sea level para lumaban, para silang lumilipad dahil napakakapal ng hangin sa oxygen. Pero habang nilupig ng Masai at Kalenjin ang mga kapatagan, may isa pang grupo na nilupig ang bubong ng mundo. At mas matanda pa ang kanilang mutation. Ang kanilang dugo ay literal na iba sa'yo. At galing ito sa isang nawawalang species. Evolusyon sa 29,000 talampakan. Sa itaas ng mga ulap, kung saan halos hindi makahinga ang karamihang tao. Ang mga Tibetan at Sherpa ay nagre-relax lang. Pinag-uusapan natin ang death zone. Sa mga altitude kung saan kalahati lang ang oxygen ng hangin kumpara sa sea level, ang mga lalaking ito ay nagtatayo ng mga bahay, nagsasaka, at nagdadala ng mabibigat na gamit paakyat ng Mount Everest. Noong 2014, nag-publish ang mga mananaliksik ng isang bomba sa Nature. Ang mga Tibetan ay may natatanging bersyon ng gene na tinatawag na EPAS1. Pinipigilan ng gene na ito ang kanilang dugo na kumitig. Kasi kapag pumunta ka sa mataas na altitude, nagpapanik ang katawan mo at gumagawa ng mas maraming red blood cells para makahuli ng oxygen. Ginagawa nitong makapal at malagkit ang dugo mo na maaaring magdulot ng mga pamuo at stroke. Pero ang mga Sherpa, mananatiling manipis at mabilis ang daloy ng kanilang dugo. At narito ang pinakamagandang bahagi. Nakuha nila ang gene PGO na ito mula sa mga Denisovan. Iyan ay isang sinaunang species ng tao na naglaho libo-libong taon na ang nakalilipas para itong nakahanap ng buto ng dinosaur sa loob ng sarili mong katawan. Ang mga Sherpa climber ay nagpakita ng VO2 max na nakakahiya sa mga Olympic athlete. Ang kanilang mga kalamnan ay nagbabago upang mas epesyenteng gumamit ng enerhiya. Ang mga kamakailang pag-aaral ay nagmumungkahi pa na ang kanilang mga katawan ay nagre-regulate ng nitric oxide. Ng iba, pinapalawak ang kanilang mga blood vessels upang maghatid ng mas maraming oxygen nang hindi nangangailangan ng mas maraming dugo. Purong biological engineering ito. Nang maabot ni Kamirita ang tuktok ng Mount Everest sa ika-31 beses noong Mayo ng 2025. Hindi siya hingal na hingal. Ginagawa lang niya ang trabaho niya. Pero habang may mga tribong tinatanggap ang mga outsider para umakyat sa kanilang mga bundok, may iba na papatayin ka kung tatapak ka sa kanilang dalampasigan. Isang hakbang sa island na ito at baka hindi ka na bumalik. Nag-iisang mabubuhay sa apokalipsis. Isang lalaki ang nakatayo ng nakapaa sa dalampasigan, may hawak na pana. Isang helicopter ang umiikot sa itaas. Hinila niya, pinakawalan niya. Isang palaso ang humahagibis sa hangin. Iyan ang mensahe. Buhay kami, iwan niyo kaming mag-isa. Ang mga Sentinelese ay nakatira sa North Sentinel Island, isang maliit na tuldok ng lupa sa Indian Ocean. Sila ang huling uncontacted na tribo sa mundo. Mula noong 1956, ginawa ng gobyerno ng India na iligal na lumapit sa loob ng 5 nautical miles mula sa kanilang dalampasigan. Bakit? Dahil kayang lipulin sila ng isang karaniwang sipon. Hindi pa nakakilala ng modernong mga virus ang kanilang immune system. Pero huwag mong ipagkamali ang kanilang pagkakahiwalay bilang kahinaan. Ang mga taong ito ay mga survivor. Tandaan mo ang napakalaking tsunami noong 2004. Yung sumira sa buong rehiyon. Akala ng lahat wala na ang mga Sentinelese. Nilamon na. Pero nang lumipad ang helicopter para tingnan, nandoon ang mandirigma. Tinutudla ang kanyang palaso. Alam nilang paparating ang tubig. Gaya ng mga Moken, binasa nila ang mga senyales ng lupa at lumipat sa mataas na lugar bago tumama ang alon. Noong 2018, isang lalaking nagngangalang John Allen Chau ang sumubok na labagin ang batas at kontakin sila. Hindi siya nakaligtas sa engkwentro. Hindi na siya bumalik. Ang mga Sentineles ay naglilibing ng kanilang mga patay sa mga kubo, hindi sa mga hukay. Nagluluksa sila, nagmamahal sila. Pero ipinagtatanggol nila ang kanilang mundo gamit ang nakamamatay na puwersa. At tungkol sa pagtatanggol ng mga tahanan, pag-usapan naman natin ang mga Korowai sa Papua. Ang mga lalaking ito ay dinala ang social distancing sa vertical na antas. Nagtatayo sila ng mga bahay na 100 talampakan sa ere. Mga treehouse na nasa 30 hanggang 40 metro mula sa lupa ang pinag-uusapan natin. Sa loob ng maraming taon, akala ng mga tao ginagawa nila ito.
para umiwas sa baha o predators. Pero sinasabi ng mga Korowai, nagtatayo kami dahil sa pag-aalala. Pinoprotektahan sila ng taas mula sa masasamang espiritu at mga kaaway. Ngayon, may malaking drama noon sa BFA-C. Inamin nila na isang eksena na nagpapakita ng napakalaking treehouse na itinatayo ay staged para sa TV. At ang mga chismis tungkol sa kanila bilang mga kanibal, halos exaggerated na mga mito. Ang mga ulat ng pagkain ng kakwa, mga lalaking mangkukulam, ay bihira at karamihan ay mula sa nakaraan. Ngayon sila ay mga master ng engineering. Nagdadala ng napakalaking troso paakyat ng mga puno gamit ang kalamnan at rattan rope lang. Nakatira sila sa mga puno, pero ang susunod na tribo ay nakatira sa freezer. Ang biological miracle ng Yakut. Pinag-uusapan natin ang mga temperaturang bumaba sa minus 90 degrees Fahrenheit. Mas malamig pa iyan kaysa sa ibabaw ng Mars sa ilang gabi. Pero ang mga saka na kilala rin bilang Yakut ay hindi lang nabubuhay dito. Umuunlad sila. Siniyasat sila ng agham at nakahanap ng isang bagay na kahanga-hanga. Mayroon silang mga genetic adaptation sa mga rehiyon tulad ng TBX 15 at WARS 2. Ang mga kakatuwang codename na ito ay talagang responsable sa kung paano hinahandle ng katawan ang taba. Ang mga saka ay may mataas na dami ng brown fat. Hindi ito ang taba na nagpapatingin sa yo na mataba. Ang brown fat ay isang heater. Sinusunog nito ang enerhiya espesipiko para lumikha ng init ng katawan. Sila ay literal na naglalakad ng mga pugon. At hindi lang sila. Mutant din ang kanilang mga kabayo. Ang Yakutian horse ay kayang humukay sa niebe sa minus 60 degrees at makaligtas sa temperature swing na mahigit 100 degree sa buong taon. Habang minamaster ng saka ang lamig, minamaster naman ng himba sa Namibia ang init. Sa nakakapasong mga disyerto, kung saan ang tubig ay mas mahalaga pa sa ginto, ang mga babaeng himba ay may iconic na pulang balat at buhok. Mukhang pintura, pero proteksyon ito. Hinahalo nila ang butterfat at red ochre para lumikha ng otise. Sinuri ng agham ang paste na ito at natuklasan na ito ay isang natural na high-grade na sunscreen. Binablock nito ang UV rays, pinipigilan ang mga kagat ng insekto, at pinapanatiling basa ang balat sa tuyong hangin ng disyerto. At narito ang isang curiosity fact na magpapamangha sa mga tao. Hindi sila naliligo ng tubig. Hindi nila ito kaya. Sa halip, nagtatake sila ng smoke baths. Sinusunog nila ang mga espesipikong halamang gamot, tulad ng commiphora resin, at binabalot ang kanilang sarili sa mga kumot sa ibabaw ng usok. Pero mga adaptasyon lang ba ito? O may iba pang nangyayari? Mga espiritu ba? O agham? Kung pupunta ka sa Benin o Togo sa gabi, baka makakita ka ng isang haystack na umiikot na parang buhawi. Ang mga ito, ang zangbeto. Ang mga bantay sa gabi. Para sa mga lokal, hindi ito mga tao na naka-costume. Sila ay mga espiritu. Umiikot sila ng mabilis na parang walang tao sa loob. Sila ang unofficial na puwersa ng pulis. Noong 2013, natuklasan ng mga anthropologists na ang mga zangbeto patrol ay talagang nakakabawas ng pagnanakaw at nakalulutas ng mga alitan. Sila ay napakarespetado at kinakatakutan na mas maayos nilang pinapanatili ang kaayusan kaysa sa aktwal na pulis sa ilang lugar. May mga video kung saan itinatumba ang zangbeto at walang tao sa loob. Walang laman na dayami lang. Ngayon, sinasabi ng mga skeptic na ito ay isang trick ng frame, isang lihim na estruktura, o isang napakasipag na initiate na nagtatago sa mga layer. Pero narito ang punto. Hindi mahalaga kung magic o mekanismo ito. Ang resulta ay totoo. Noong 2018, nagsimula silang magpatrol sa mga bakawan para pigilan ang iligal na pagtutroso at labis na pangingisda. Sila ngayon ay mga tagapangalaga ng kalikasan. Labis na natatakot ang mga tao sa galit ng espiritu, kaya humihinto sila sa pagdudumi. Ito ang pinakamatinding psychological hack para sa konserbasyon. Pero lahat ng mga kakayahang ito, night vision, super jumps, cold resistance, nagpapaisip sa'yo. Tinitingnan ba natin ang nakaraan o tinitingnan natin ang kinabukasan ng sangkatauhan? Nawawala ba sa iyo ang mga gene na ito? Kaya ito ang usapan. Gusto nating isipin na tayo ang rurok ng evolusyon dahil may mga smartphone tayo at air conditioning. Pero paano kung tayo ang lugi? Ang mga Bajau ay may mas malalaking organ. Ang mga Sherpa ay may sinaunang DNA. Ang mga Saka ay may internal na heaters. Hindi ito mga random na aksidente. Ito ang ginagawa ng katawan ng tao kapag tinutulak ito sa hangganan. Pinipilit tayong magtanong ng isang kontrobersyal na tanong. Sa pagpapadali ng ating buhay, huminto na ba tayong mag-evolve? Habang nakaupo tayo sa mga komportabling upuan, lumalala ang ating paningin, humihina ang ating mga buto, at nawawala ang ating toleransya sa init at lamig. Samantala, pinapanatili ng mga tribong ito ang hilaw at primal na hardware na nagpanatiling buhay sa ating mga ninuno. Napapaisip ka, kung biglang nagbago ang ating mundo isang gabi, kung namatay ang kuryente at huminto ang mga heater, makakaligtas ka ba? O ang kinabukasan ay para sa mga Bahaw, mga Sherpa, at mga Saka?
Iminumungkahi ng datos na hindi sila ang mga anomalya. Sa isang malupit na mundo, sila ang pamantayan. Tayo ang mahihina. Kaya, alin sa mga kakayahang ito ang pipiliin mo? Mas gugustuhin mo bang makakita sa ilalim ng tubig o hindi kailanman maramdaman ng lamig? Napapaisip ka kung ano pa ang itinatago ng ating mga katawan, di ba? Ipaalam mo sa akin ang pipiliin mo sa comments. At kung gusto mo pa ng mga mind-blowing na discoveries, pindutin ang like button at mag-subscribe. Kita-kits sa susunod.